Sa bawat Pilipino, ang bundok Makiling ay isang sagradong tanawin. Ngunit ayon sa ating pambansang bayaning, si Dr. Jose Rizal, ang bundok na ito ay higit pa sa kumpol ng mga puno at bato. Ito ang tahanan ni Maria, isang magandang nilalang na ang buhay ay kasing misteryoso ng mga hamog na bumabalot sa tuktok ng bundok. Sa panulat ni Rizal, si Maria ay simbolo ng ating inang bayan. Mapagbigay, mapagkalinga, ngunit marunong ding lumayo kapag niyapakan ang kanyang dangal. Dahil sa kanyang kagandahan, 3 lalaki ang naging masugid na manliligaw ni Maria. Una ay si Kapitan Lara, isang opisyal ng hukbong Espanyol. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang pagsakop. Maria, iwan mo ang gubat na ito. Sumama ka sa akin sa Maynila at gagawin kitang reyna. Bakit ka mananatili sa masukal na gubat kung maaari kitang bigyan ng karangyaan sa Maynila? Ang kapangyarihan mo, Lara, ay nakabase sa takot at mga utos. Ang gubat na ito ay hindi masukal. Ito ay malaya. Itago mo ang iyong karangyaan dahil ang hiyas ng bundok na ito ay hinding-hindi mauunawaan ng pusong tanging ginto lamang ang nakikita. Ang ikalawa ay si Joselito, isang mestisong estudyanteng galing sa Europa. Siya ang kumakatawan sa mga ilustrado na nabulag sa banyagang kultura. Magandang araw, Maria. Magandang araw din sa iyo, Joselito. Alam mo, Maria, ang kagandahan mo ay dapat maging bahagi ng sining at siyensya. Hayaan mong maging paksaka ng aking mga tula upang sambahin ka ng mundo. Ikaw ang tanging muse sa likod ng aking pag-aaral. Ang sining ninyo ay nakapiit sa mga pahina, Joselito. Ngunit ang sining ko ay humihinga sa paligid mo. Ikinukulong ninyo ang kagandahan sa mga tula. Ngunit ang mga lihim ng bundok na ito ay hindi matututunan sa Europa. Mararamdaman lamang ito ng pusong marunong makinig sa lupa. At hindi ko kailangang maging paksa ng iyong mga aklat dahil ako ang mismong buhay na nagbibigay saysay sa iyong pluma. At ang huli ay si Juan, isang simpleng magsasaka. Wala siyang ranggo, wala siyang matayog na pinag-aralan. Ngunit ang kanyang puso ay kasing lalim ng mga ugat ng puno sa Makiling. Magandang umaga, Maria. Tanggapin mo ang aking munting alay. Magandang umaga, Juan. Salamat sa mga prutas. Ang bundok na ito ang aking buhay, Maria. Wala akong yaman kundi ang aking sipag at tapat na puso. Kung mamarapatin mo, nais kong ialay ang bawat hininga ko dito. At dito ko rin nais tumanda, sa piling mo kung iyong papayagan. May takdang panahon ng lahat, Juan. Sa muling pagbilog ng buwan. Sasabayan nito ang pag-amin ng aking puso. Sa bersyong ito ni Rizal, ang bawat lalaki ay kumakatawan sa isang bahagi ng lipunang Pilipino noon. Dumating ang gabi ng pagpapasya. Maria, tapos na ang paghihintay. Narito kami para sa iyong kasagutan. Sabihin mo na sino ang iyong napili. Ipinakita ninyo ang inyong katapatan. Ngunit isa lamang ang nakakaunawa sa kaluluwa ng bundok na ito. Juan, ang iyong pag-ibig sa lupa ang siyang nagwagi sa aking puso. Salamat, Maria. Iingatan ko ang iyong puso ng higit pa sa aking sariling buhay. Ang pagpili ni Maria kay Juan ay naging mitsa ng isang malaking puot. Ang pagtanggi ng isang diyosa
sa isang makapangyarihang opisyal ay isang krimen sa mata ni Kapitan Lara. Hindi ako papayag na isang hamak na magsasaka ang umangkin sa puso ni Maria. Joselito, oras na para ipakita kay Juan kung ano ang bagsik ng ating kapangyarihan. Sang-ayon ako, Kapitan. May maganda akong plano. Sa panulat ni Rizal, dito pumasok ang trahedya ng ating kasaysayan. Hanapin si Juan! Ang magsasakang yun ang may kasalanan! Siya ay isang rebelde! Dakpin siya! Dinakip si Juan ng walang laban. Sa harap ng hukuman na kontrolado ng kanyang mga kaaway, hinatulan siya ng kamatayan nang walang sapat na ebidensya. Buti nga sa'yo, Juan! Isa kang traidor! Preparen! Apunten! Maria, kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang aking ibigin. Fuego! Binigyan ko kayo ng lahat ng biyaya ng bundok. Ngunit ang ibinalik ninyo ay kamatayan at kasinungalingan. Mula sa araw na ito, hindi niyo na muling makikita ang aking anyo. Magdusa kayo sa inyong sariling kasakiman. Sa isang iglap, naglaho ang diyosa kasama ang katawan ni Juan. Ang mga prutas na dating libre ay naging mailap. Ang mga gintong luya ay naging bato. Mula noon, ayon kay Rizal, naging malungkot ang bundok Makiling. Sa kanyang sanaysay, ipinaalala sa atin ni Dr. Jose Rizal na si Maria Makiling ay hindi lamang isang diwata sa kwento. Siya ang simbolo ng katarungang nawala sa ating bayan. Hangga't may pang-aapi, hangga't may mga Kapitan Lara at Joselito na nananamantala sa mga Juan, mananatiling nakatago si Maria sa makapal na hamog. Ngunit kung titingnan mo ang bundok sa isang maaliwalas na araw, makikita mo pa rin ang kanyang anyo, isang paalala na ang tunay na pag-ibig at katarungan ay hihintayin ang tamang panahon upang muling magpakita.